Mga ka-TH, napakagandang balik-balikan ang mga iba't ibang kwento tungkol sa Yamashita Treasures. Ito ay isang video ng ating ka-vlogger sa YouTube at nais kong ibahagi sa inyo. Ano na nga ba ang nangyari sa Yamashita Treasure at saan ito nagsimula? Ang Yamashita ay kinuha ng mga Hapon sa Asya noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ang Yamashita ay ginawa nilang parang isang victory trophy, kung saan sa kanilang paniniwalang nasakop na nila ang bansang Pilipinas. Itong term na ginagamit nila na Yamashita ay pangalan of course ni General Tomoyuki Yamashita. Dahil si Yamashita ay sikat na general sa Asia Pacific ng Hapon. At ang nagbigay dito na pangalan na Yamashita Treasures ay ang dating Pangulong Marcos, ang Ferdinand Sr. ang nagbigay ng term na Yamashita Treasures sa lahat ng mga treasures na nakabaon sa Pilipinas. Kahit na hindi si Yamashita ang nagbaon, kahit na yung ibang general ay tinatawag pa rin yan na Yamashita Treasures. Kaya talagang bugbog ang pangalan ni Yamashita sa Yamashita Treasures. Kasi yung ibinaon niya ay diyan lang sa yung parting north of Luzon. Diyan sa Kiangan, Cordillera hanggang Baguio. Yan ang mga area na may ibinaon si General Yamashita. Pero dito sa Mindanao ay ibang general ang nagbaon dito. Diyan sa Visayas, iba rin. Yung nasasakupan ni Yamashita talaga noong pag-retreat niya ay ang halos buong Cordillera or north of Luzon na mga lugar, yung nandiyan. Kaya bugbog sarado ang pangalan ni Tomoyuki Yamashita kung pag-usapan natin ang mga nakabaon na ginto. Parang scapegoat ang tawag diyan. Yamashita Treasure daw di umano ay nakatago sa iba't ibang kuweba at tagong lagusan dito mismo sa Pilipinas. Ang kwentong ito patungkol sa Yamashita Treasure ay talaga namang umakit sa mga Pilipino at iba't ibang lahi. Hindi lang kuweba. Maraming kuweba pero meron ding mga treasure tunnel na talagang ginawa, hindi natural, para paglagyan ng mga treasures. Isa sa mga example doon ay ang mga tunnel ni Chichibo at ni Prince Takeda. Yun ang tinatawag na engineered tunnel for Emperor treasures. Pero yung mga treasure ni Yamashita, ang kasi diyan sa kapanahonan ng pag-retreat, yung susurrender na si Yamashita ay nagmadali na sila sa pagbaon. Kaya hindi na engineered tunnel ang pinagbaonan ni Yamashita, kundi mga natural caves and cavern. Kaya ganyan yung nangyari diyan sa likod ng Philippine General Hospital sa Baguio City, diyan sa may likod daw nakuha ni Rogelio Rojas ang nakatagong Yamashita Treasures na itinago lamang sa natural cave, yung tunnel na natural sa may likuran ng Baguio General Hospital. Kung saan pati mga treasure hunter ay hinanap ang nasabing ginto, ngunit tila ba hindi pa nila ito nahahanap. Kilalanin natin ang nasabing treasure hunter na ito. Ito ay walang iba kundi si Roger Rojas. Ipinanganak si Roger bilang isang mahirap dito sa Pilipinas. Okay, lahat ng tao nakakilala diyan kay Rogelio Rojas. Kaya atin muna laktawan ito. Dito muna tayo. Na may kayamanang ibinaon ang mga Hapon ay mas magandang sa kanyang sariling lugar muna siya magsimulang maghanap. Kung saan dito rin ang naging huling kuta ng mga nasabing nagtago ng Yamashita Treasure. Isa-isa nitong sinusuyod ang mga lugar kung saan maaring dumaan noon ang mga Hapon. At upang mapabilis naman ang paghahanap ni Roger, ay bumili naman siya ng metal detector upang masuri kung mayroon nga bang precious metal sa ilalim ng lupa. Ay lang tangi daw nitong natagpuan ay ang mga lumang barya ng mga Hapon at ang lumang basyo ng mga baril na ginamit ng mga ito. At taong 1961 ay nagkaroon si Roger ng isang map kung saan makakapagturo kung nasaan ang gintong Yamashita. Okay. Ngunit alam mo ba na bukod sa map na nakuha niya ay marami na pala itong nakuhang peking map na hindi nagtutugma sa kanyang paghahanap. Sa dinig ko ay merong
4 lang na taon ang paghanap ni Rogelio Rojas nitong treasure tunnel na ito sa may likuran ng General Hospital sa Baguio. Pero dito kay Ka-TH ay 10 taon yata ang kanyang na-research na paghanap. Sobrang naman nun, sobrang tagal na. Okay, kaya talagang iba't iba ang kwento ng Yamashita Treasures. Merong konting diferensya, pero anyway, ang ending ay pare-pareho. Ngunit ang nasabing bagong hawak na map noon ni Roger ay tila nga ba daw kakaiba. Dahil ang mapang nasabi na hawak noon ni Roger ay hindi mo basta-bastang maiintindihan ang nakasulat. Dahil ito daw ay mga secret codes na tanging mga matataas opisyal lamang ng Hapon ang nakakaalam. Ngunit ang map na ito ay tila nagpahirap kay Roger. Kung saan umabot na nga daw ng ilang taon ang kanyang paghahanap ay hindi pa rin ito natagpuan ni Roger. Totoo yan, ang mga kanji symbols na nakalagay diyan sa mga mapa ay hindi yung kanji na traditional. Parang binago siya, kakaiba siya sa kanji. Pero meron pa rin ibang kanji symbol sa mga mapa na kanji pa rin. Pero karamihan ay modified kanji ang tawag ko. Kaya mahirap talaga yan. Kahit Hapon ay hindi makapagbasan yan kasi special code siya. Ginawa talaga siya ng mga symbols para sa treasure. At ang makakabasan yan ay ang cartographer o ang gumawa ng mapa at ang general na humahawak niyan. Kung saan nakakilala ito ng isang Hapon na makakatulong sa kanya upang masagot ang mga nakasulat sa map at upang matagpuan ang matagal na niyang hinahanap. Sinabi rin nito ay Roger na si Yamashita ay may daladalang napakaraming ginto sa Baguio noong nagkuta sila doon. At dito ay sinabi na rin ng Hapon na ang mga ginto ay nakasilid sa mga baol na gawa sa kahoy. At ang mga gintong ito at ang nasabing Yamashita ay matatagpuan sa liblib na lugar na malapit sa Baguio General Hospital. At dahil dito ay agad naman itong pinuntahan ni Roger. Ito yung sinabi ko kanina sa likod, liblib na lugar ng Baguio General Hospital. Karaan ng 2 linggong paghahanap ay nakakita si Roger ng isang bukana na lagusan. Na tila ba dito na nga nakalagay ang mga nasabing ginto. Pinasok ni Roger ang nasabing lagusan o kuweba kasama ang kanyang mga tauhan. At dito ay nakita ni Roger ang mga kalansay at mga damit. At ang mga damit na ito ay hindi damit dito sa Pilipinas kundi mga kasuotan ng mga Hapon. Swerte talaga tong discovery ni Roger, ni Rogelio Rojas, dahil ang entrance ng cave ay bukas. Kaya hindi na sila naganap. Swerte lang na napadaan sila doon sa liblib na lugar na yon at nakita nila bukas na at pinasok nila. Pero ayon sa kwento sa akin ng mga taga riyan ay kasya lang daw ang katawan ng tao sa entrance. Dito kasi sa video ay napakalaki ng entrance. Kasya ang katawan ng tao at ang entrance ay malapit sa old century tree. Parang tinatago ng old tree ang entrance. Ganyan. At kasya ang katawan. Kaya hindi gaanong napapansin dahil napakaliit ng entrance. Ito na nga ba ang mga Hapon na nagtago ng ginto sa loob ng lagusan at namatay na rin doon? Dito ay sinuyod nila ang mga lagusan na nasa loob ng kuweba. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi man lang nakatagpo ng kahit isang ginto. Ngunit naisip ni Roger na mayroon nga pala siyang metal detector. At ginamit niya ito upang mahanap kung mayroong ginto sa loob nito. Swerte talaga itong portion na na-detect ni Rogelio Rojas. Kasi noon, alam niyo mga ka-TH, ang detector noon ay 2 meters mahigit lang talaga ang effective range ng mga metal detector noong 1980s. Hindi kagaya ngayon na mayroon ng aabot ng 7 meters, 5 meters deep na mga deep-seeking metal detectors. Kasi nagbabago na ang technology. Pero noon, mababaw talaga ang ma-detect. Kaya napakaswerte at na-detect niya. Kasi hindi aabot yan sa signal na yan. Kasi ang Golden Buddha ay nakatago sa dingding ng kuweba.
At ayon sa aking narinig na kwento ay pinasabog nila Rogelio Rojas ng dinamita ang dingding ng kuweba kasi merong dingding na konkreto makapal. Yun ang kanyang na-detect. At nang pinasabog nila ay diyan lumabas. Nakita nila ang itong Golden Buddha na nandyan lang sa sulok ng chamber. Yun ay parang kwarto chamber sa gilid ng kuweba na sinimento, na hindi ganong mahalata na semento. Pero yun ang na-detect ni Roger Rojas sa kanyang metal detector. Kaya gamit din ng mga metal detector sa ganyan, kahit na 2 meters deep lang ang ma-detect ng mga metal detector nyo ay pwede na yan, kasi baka katulad dito nakatsamba si Rogelio Rojas. Dito ay biglang tumunog ng napakalakas ang kanyang metal detector kung kaya't agad niya itong pinahukay sa kanyang mga tauhan. Ilang metro ang lalim ng kanilang hinukay at dito nakita ni Roger ang isang statwa ni Buddha na nakasandal sa isang pader. Hindi ito naghukay. Ang totoo niyan ay pinasabog nila Roger ng dinamita ang gilid ng kuweba kasi may nakita silang malapad na semento. Hindi nila ito hinukay. Kaya nga nabulabog at nalaman na nag-treasure hunt sila dahil sa pagsabog na yun ng dinamita. At tuloy na tsismis sila na sila yung naghukay o nagpasabog ng kuweba doon sa likuran ng Baguio General Hospital. Ilalim ng lupa. Nabing Yamashita treasure na ito o ang Golden Buddha ay itinago noon ni Roger sa kanila. Ngunit noong mga panahon na yon ay kumalat ito sa Baguio at agad na nakarating sa dating presidente na si Ferdinand Marcos. Dahil dito ay agad daw itong pinuntahan ng mga tauhan ni Marcos. Ngunit alam mo ba na marami palang Golden Buddha ang naibaon o naitago ng mga Hapon dito sa ating bansa? Totoo yan. Dahil sa aking records dyan ay merong 18 Golden Buddha at ang isa lang ang nakuha. At ang karamihan daw niyan ay nasa Nueva Vizcaya. Take note, mga taga Nueva Vizcaya, sa dinig ko ay merong 8 na Golden Buddha sa isang site lamang dyan sa Nueva Vizcaya. At ang palatandaan niyan, ang lugar sa Nueva Vizcaya ay valley. Yung valley ay yung patag na lupa, andin sa in between sa patag na lupa ay matataas na mga bundok. Yun daw yung palatandaan na doon ibinaon sa valley. At ang nakapalibot ay matataas na bundok. Nueva Vizcaya yan. 8 Golden Buddha ang narian, pero hindi magkasama sa isang digging spot. Isang site pero katag-katag ang pagbaon sa kanya. Bali 8 hukay ang ginawa at ibinaon doon ng Golden Buddha. Pero magkalapit-lapit lang ang mga ito. Okay, patuloy tayo. At isa pa lamang daw di umano ang natatagpuan at ito nga ay ang nahukay ni Roger Rojas sa lugar ng Baguio. Kung ano man ang kwento sa likod ng Yamashita treasure ay nanatili pa ring malabo sa mga mamamayan sa loob at labas ng bansa. Dahil ang kwentong ito ay nakailang ulit ng isinalin sa iba't ibang pahayagan. At Tama. Ang kwentong ito ay talagang tinatawag na fable. Yung parang fairy tale na lamang siya, ang Yamashita treasures. Pero ang totoo niyan, dito sa lugar ko mismo, noong COVID-19, noong nag-lockdown ang Pilipinas, ay merong nakakuha dito noong COVID-19. Isang box na merong gold bars. At ngayon ay napakayaman na. Ilang taon na ba yun? 3 taon pa, pero meron na siyang 4 na mansyon. Tinawag ko na mansyon, pero talagang magagarang mga bahay. Worth 20 million bawat bahay na yan. At meron na siyang mga negosyo ngayon, napakarami na negosyo at napakaraming sasakyan. Sino bang tao na biglang yayaman sa 3 taon lang? Diba? Ang mga ancestor ng ang kanyang mga lolo't lola ay puro lahat ay manggagawa lang, yung manggagawa na nagbubundok. Kaya hindi sila galing sa mayaman na angkan.
Pero sa 3 taon, instant millionaire. Ano ang inyong paliwanag dyan? Diba? Marami kasi ang nakahiring, may umalingasaw na usok na isang naglandslide na bundok, doon nakita ng taong ito itong sinabi ko, ang isang kahon na gold bars, kaya biglang yaman. Totoo yan, totoo ang Yamashita Treasures. At hanggang dito na lamang ako mga katiats. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panonood at pag-subscribe sa channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.